Matapos ang impresibong panalo ni Charlie Suarez via knockout sa round 1, kung saan pinaluhod niya agad si Manuel Avila. Sinabi po ni Charlie Suarez na isa na lang ang target niya ngayon, ang makalaban si Emmanuel Navarrete. Umaasa si Charlie Suarez na ito na ang kanyang next fight laban kay Navarrete. Ito rin ang pangalawang panalo ni Charlie Suarez via TKO sa round 1. Maaga nga pong naalog ang utak ni Manuel Avila, kaya hindi na po siya nakarecover. Akala ko tatagal ang laban na ito kay Charlie Suarez para makakuha ng magandang experience. Pero maaga nga pong nasapol sa ulo si Manuel Avila. Sa iba pang balita, Floyd Mayweather nagpakitang gilas sa mga fans sa Fanatics Fest. Pinakita ni Floyd ang kanyang bilis at galing sa edad na 49. Pinapakita ni Floyd na hindi pa siya laos mga boss, may galawan pa rin. So abangan natin kung matuloy pa rin yung exhibition kay Mike Zambidis at kay Mike Tyson. Para sa susunod na taon, pwede ulit ang rematch kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Pero marami nga po ang nagsasabi na malabo na matuloy ang laban niya kay Manny Pacquiao. Baka magkaroon na naman ng problema kung kailan pa palapit na ang laban. Samantala, Ryan Garcia ayon sa post ng Ring Magazine, pinapaboran umano si Ryan Garcia na manalo kay Conor Benn, 69%. So base nga po sa pulso rin ng mga Filipino fans, mas pinapaboran nila si Conor Benn kontra Ryan Garcia. Pagdating nga po sa tayaan habang malayo pang laban, yamado po si Ryan Garcia at dehado si Conor Benn. Kaya maganda ngayon pa lang pwede nang tumaya. Kung tayan si Conor Benn by decision, 1,000 panalo ng 9,000. Kung manalo man si Conor Benn by knockout, 1,000 panalo ng 6,000. Ryan Garcia by decision, 1,000 panalo ng 2,850. Ryan Garcia by knockout, 1,000 panalo ng 2,000. Kung matapos naman sa tabla, 1,000 panalo ng 17,000. Yan po ang kasalukuyang odds ngayon mga boss. Pero magbabago pa ito habang papalapit ang laban. Kaya pagkakataon na ito ng mga Filipino fans na tumaya kay Conor Benn dahil ito ang manok nila. Sa iyo pang balita, bakbakan naman ni Nick Jones versus Federico Pacheco. Pagdating sa round 2, nagkaroon ng bicep tendon rupture si Nick Jones. Nakita ng referee na malubha ang injury mga boss dahil biglang lumobo ang bicep. Kaya tinigil na po ang laban at panalo si Federico Pacheco via TKO sa round 2. May bagong kartada na ito na 11 wins, 8 KOs, wala pang talo. Heavyweight division nga po ito mga boss, may edad na 22. Sa ibang banda, balitang UFC, natalo naman si Kamaru Usman kontra Dricus Du Plessis. Hindi makapaniwala si Kamaru Usman sa kanyang pagkatalo via unanimous decision. Sa unang dalawang round, agad na nakuha ni Dricus Du Plessis ang mga kalamangan sa score. Madalas tinatamaan din si Kamaru Usman sa sentido mga boss, kaya nahihilo siya. Pagdating sa mga kalagitnaan ng round, sinusubukan ni Usman na gamitin ang kanyang wrestling. Napabagsak naman niya si Dricus Du Plessis mga boss, pero hindi pa rin umubra. Kaya pagdating ng mga huling round, nakuha pa rin ni Dricus Du Plessis ang kalamangan dahil sa mga suntok niya. Paulit-ulit ba naman na tamaan sa muka si Kamaru Usman. Kaya pagdating sa score ng hurado, unanimous decision po ang panalo ni Dricus Du Plessis. Sa akin may kartada si Dricus Du Plessis na 24 wins, may 3 talo. Okay mga boss, yan lang muna ang ating balita sa ngayon. Follow for more updates.